Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga, dakilang lalawigan ng Batangas at syempre, magandang umaga Southern Luzon. Panibagong araw na naman po ng ating pagbiyahe, syempre po, kasama ang inyong mga magigiting na kasangga at kaagapay sa paghahatid natin ng mga napapanahong balita at impormasyon dito lamang sa Thursday edition ng inyong opisyal na programang pang-radyo ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay napapanood live and alive dito sa ating Facebook live streaming. So sa mga nanonood po sa aming Facebook live streaming, good morning po sa inyong lahat. At kami po ay broadcasting live din po sa PIO Media Center dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, dito po sa Kapitolyo ng bawat Batanggenyo. Magandang umaga, Grace. Yes, good morning Kuya Eds. At syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga so far? So sabayan din po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air1 FM. At araw na naman po ng Thursday, August 17, 2023 at muli po ninyo kaming samahan sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga nakaganapang aming nakalap at tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. At ilan po sa inyo mga dapat abangan mamaya lamang, kumustahan natin ang ilang mga gumaganap na mga lethal officials sa kanilang karanasan sa paglilingkod kaugnay ng ginanap ngayong linggo ng kabataan, kung saan kahapon ay nagkaroon ng pasiglahan sa musika. Saan tayo ay nagsasumaksi sa Battle of the SK Youth Band. Yan ang inaabangan po. Maraming nakakatuwa. Ang gagaling ng mga bata. At yan, para naman po sa mga maiinit at pinag-uusapang mga balita sa ating bansa, dry run ng cashless toll collection simula na po sa September 1. So ayan, doon sa mga wala pang RFID, ayan na naman po, meron na cashless. Remember, naku, hindi na kayo makakapasok sa sa mga expressway natin. At syempre, ayan, presyo ng bigas, pinamomonitor ng Department of Agriculture at ng DTI. So lahat ng ayan ay inyong abangan later, at kami po ay patuloy niyong samahan dito po sa isang oras naming pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan nakalaan po sa public service. At syempre po, ang pwede nyo pong ipaabot ang inyong mga panawagan at pagbati. Punta lang po kayo sa ating chat box, dyan sa aming Facebook Live. At syempre po, ang pagbati syempre natin ng magandang umaga sa ating Governor Dodo Mandanas. Nasa Davao pa ba sila? Yes. Binibigyan pa ba sila ng award doon? Halos kasama ang mga opisyal ng pamahalang panlalawigan. Alam ko, Webes, ang iba ay pabalik na Siyempre po sa ating administrator, kung saan kasama natin sa ating gusali, Sir Willie Racelis at sa kanyang mga kasamahan. At sa lahat po ng mga kasamahan namin sa Provincial Information Office na pinamumunuan po ng ating Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa, at sa mga kasamahan natin sa buong pamahalaang panlalawigan na patuloy na naninilbihan at nagsisilbi sa araw na ito. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang panlalawigan, kay Vice Governor Mark Leviste at sa mga board members po ng ating lalawigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. So tuloy-tuloy na tayo, partner,
para maka-boundary na agad tayo. So, sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Ito pong muli si Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. Ito po ang programa ng bawat Ang Batanggenyo. opisyal na programang pangradyo ng pamahalang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, salamat, Direk. At para po sa umagang ito, at dahil po tayo ay kumbaga dakila ang hangarin sa pananilbihan, atin pong sisimulan ng programa natin sa pagbigay ng paghingi ng gabay sa ating amang lumikha. At syempre, ang magbabahagi ng ating gabay at patnubay para sa araw na ito, ang ating prayer warrior, ang aking kasama, Miss Grace Briones. at ang mga biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin at pati na rin sa mga mahal namin sa buhay. Dahil sa iyong kabutihan at nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin, narito po kami at lumalapit sa iyo upang hingin ang mga biyaya at pagpapala na kinakailangan namin. Nananalangin po kami ngayon ng may buong paggalang, pagpupuri at pananampalataya. Sa iyong awa at habag, dinggin mo po ang aming mga panalangin. Dumadalangin kami, mahal kong Diyos, para sa mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, pati rin po ang mga kaibigan. Para sa mga nagdarasal para sa amin, gayon din sa mga humihingi ng mga panalangin. Sa mga kasama namin sa trabaho, sa mga may karamdaman, nagdadalamhati, nag-iisa sa buhay, kilala man o hindi. Sa mga hindi nakakaunawa sa lahat ng aming mga ginagawa at mga layunin, sa mga hayagang kumakalaban para sa amin. Sa mga minamahal namin na ang kaluluwa ay nasa purgatorio at wala nang nakakaalaala. Mahal kong Jesus, buong kapakumbabaan kong hinihiling, ang isang malalim na pananampalataya, matibay na pag-asa at maalab na pag-ibig sa iyo. Ang biyaya ng pagtitiis hanggang kamatayan at ang biyaya ng isang mapagpalang kamatayan sa piling mo. Ang maingat na pagpapaubaya sa kamay ng Jesus, na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, kasamang Grace. At siya, para naman po, bumati rin sa ating mga taga-subaybay at syempre sa ating mga kasama dito sa loob ng studio. Syempre, kailangan ipakilala ko na to at baka makalimutan ko na naman. Syempre, ang ikatlo sa aming grupo ngayong araw, walang iba, ating kasamahan si Gian Marco. Yan po, salamat po Sir Eds. Magandang umaga po sa inyo, Tita Grace at Sir Eds. At magandang umaga din po sa lahat po ng ating mga kasama na nakatutok ngayon dito po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Mula po sa ating live streaming dito po sa Batangas PRO Facebook page, kasama po natin ngayon sina Tita Nitz Lapa, sina Ornald Tabares, si Tita Lota Lailo, si Ma'am Lina Lynn Cruz Ebora, si Tito Roger, si Tita Shirley, hi daw po, Sir Edwin at Ma'am Grace. Sa municipality po ng San Luis na nakatutok sa atin ngayon, magandang umaga po. Kay Sir Nonoy Valencia, good morning po, people of Batangas Province. Kay Tita Nilda De Villa, kay Tita Neneth Ona, at kay Sir Owen po. At yan po. At gaya nga po ng nabanggit po sa ating panayam noong nakaraang linggo, kay Ma'am Merly Pasachempo po ng Scholarship Division, nagpapatuloy po ang evaluation of HIM scholars para sa first semester ng school year 2023 to 2024. At para po sa ating schedule, sa darating po na August 22, 2023, yan, nandiyan po sila sa First Asia Institute of Technology and Humanities of Faith po sa Tanawan, August 29 po sa Nova Scola, September 7 po sa STI Tanawan at La Consolacion Tanawan, at sa September 12 po, nandyan po sila sa BSU Malbar. Paki-contact lang po si Miss Mila Opano, ang Tanawan City Coordinator.
At para naman po sa iba pong bayan at mga paaralan, maaari pong mag-intay po lamang ng updates sa inyong respective group chats at coordinators. Para naman po sa maintainers po ng ating pong educational assistance, narito po ang mga requirements para po sa mga kolehiyo po. Certified true copy of grades na may general weighted average po last semester 2022 to 2023 at duly signed po ng inyong registrar. Photocopy po ng school ID para po sa taong 2023 to 2024 na mayroon pong 3 specimen signature. At meron din po tayong photocopy of assessment form po para sa first semester ng school year 2023 to 2024 with certified true copy duly signed din po ng ating registrar. Yan po ang ating pong mga announcement para po sa ating mga scholars. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Gian. So sa mga scholars, narinig niyo po ang inyong mga schedule. So wag niyong kakaligtaan. Paano yun pag na-miss nila yung... Pupunta po sila mismo sa opisina ng tanggapan ng gobyerno. Ayun, pupunta pa kayo sa Kapitolyo, mapapagastos pa kayo sa pamasahe. Ang iniiwasan lang natin, Kuya Eds, yung incomplete yung mga requirements. So, makipag-ugnayan sa inyong mga coordinator at syempre, tutukan ng inyong GC para wala na tayong aberya. So, ang oras po mga kababayan, it's 9:43 sa buong Kapuluan po. So sa amin pong pagbabalik, kukumustahin naman natin ang ating mga little officials. Siyempre, kaugnay ng kanilang naging pagdalo sa regular session ng ating Sangguniang Panlalawigan. At siyempre, tatanungin natin ang kanilang mga karanasan, experience sa pagsisilbi bilang little officials. Technically, governor pala tong guest natin mamaya. So alabangan natin kung sino ba yan? Sure to, hindi ito si Governor Mandanas. Ito yung ating little governor o yung counterpart ng ating mga opisyal dito sa pamalang Panlalawigan bilang selebrasyon ng Linggo ng Kabataan. Katutok ang ating Sangguniang Kabataan ay nagkaroon ng ganitong programa para naman on hand ay ma-experience nila. Paano ba manilbihan sa pamahalaang panlalawigan? Ang lahat po ng iyan sa aming pagbabalik, malapos lamang po ang ilang mahalagang paalala. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan.
Ayan, kayo ay patuloy pong nakatutok sa biyaheng Kapitolyo at alinsulod nga po sa isinasaad ng ating Republic Act 10742 o ang Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Nagsimula na po ang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Ito po ay kalinsabay na ginanap na International Youth Day sa taong ito na may temang Green Skills for Youth Towards a Sustainable World. Yan. Tampok na aktibidad sa unang araw ay ang presentasyon ng little officials o ang mga napiling kabataang counterpart officials na nagsisilbing mga opisyales ng pamahalaan na nabibigyan ng pagkakataon upang makibahagi kung paano ang isang programa o proyekto, maging ang mga ordinansa at resolusyon ay masusing pinag-aaralan at binubuo para sa higit at mas malawak na kapakinabangan. At ngayon nga pong umaga ay kasama ang ilan sa mga gumanap bilang little officials sa nagdaang regular session ng ating Sangguniang Panlalawigan para ibahagi ang kanilang mga karanasan. Narito po ngayong umaga si Mr. Justin Isaac Aguilera ang tumayo bilang Little Governor at si Ms. Nico Erin Espina bilang Little SK President. Ayan, good morning po. Good morning sa inyo lahat. Good morning po. Welcome dito po sa Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga sa iyo, Governor, at Good morning po. Bukala. Ayan, siya po ay si Little Governor Nico Erin Justin Isaac Aguilera at si Nico Erin Espino. So, una kong tatanungin, kumusta ang experience ng pagbilang isang little governor? Para po sa akin, isa po itong napakagandang oportunidad para po sa isang kabataan na tulad ko dahil po dito, na-open po yung mga ideas po namin kung ano po yung nangyayari sa session hall or kung paano po nire-resolve ng ating mga gobernador, ng ating mga bukal, yung mga issue na kinaharap po ng ating probinsya. At para naman sa iyo, Miss SK, ano po ang pakiramdam at na-witness nyo first hand? Ano ba talaga ang, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung tawag dito, yung trabahong ipinaabot o yung paano nagtatrabaho yung inyong mga opisyal? Ano yung iyong napansin? Ano yung experience mo? Nabigla ka ba or ganito pala ito? Fully surprised o expected? Surprise po. So, ayun, siyempre, lahat naman tayo pag, siyempre, ako din, nung unang pamasok dito, medyo nag-adjust. Sila pag, matanong ko lang, ilang taon ka na? I'm 19 years old po. Si Miss Nico. 12 po. 12 years old ka lang. Ayan, so, you are 19? Yes po. 19 and 12. So, bago ko kayo tanungin pa, siyempre, pababatiin ko muna kayo. Bumati muna kayo sa inyong mga constituents at siyempre dun sa mga nakasama nyong nagsilbi sa inyong pananatili dito sa Kapitolyo. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga aming kapwa Batanggenyo. Ako po si Justin Isaac G. Aguilera ang napili upang maging counterpart ng ating gobernador na si Governor Dodo I. Mandanas. Ako po ay galing sa municipality ng San Luis. Ikaw, may babatiin ka. Masyado siyang nahihiya. 12 years old lang po kasi siya. Ayan. So, kasama naman niya dito. Kasama po niya ang kanyang mother. Ayan na. So, hindi po namin tawag dito. Wala tayo sa Child Labor Act. Ayan. Kasi may parental guidance. Siyempre, maaaring nagtatanong yung iba, yung ibang mga kabataan, may gusto nyo ring magkaroon ng ganitong experience. Paano kayo napili na mag-represent ng ganitong posisyon o ganitong pagkakataon? Paano kayo pinili? Sa case ko po, part po ako ng youth po ng aming barangay and active din po ako sa mga activities po ng SK po sa amin. So, ako na po yung pinadala po ng municipality po namin para po mag-represent po sa Linggo ng Kabataan. Isa ka ding YDO, Youth Development Officer. Yes po. Sa bayan ng San Luis. Miss Nico. Ikaw, Miss Nico, paano ka? Ikaw ba ay SK chairman na? Ngayon lang po. So, ikaw ang napili. Mula din sa bayan ng... Lapu-Lapu.
Barangay Lapu-Lapu, Barangay Lapu-Lapu. bayan ng San Jose. Ikaw ay taga San Jose, ay taga San Luis. Pasensya na ho kayo, talagang nahihiya po siya. Ako ba? Oo. Kami ho ay bago din nasanay sa harap ng camera, ay talagang hindi magkaintindihan. So, maaari nyo bang ibahagi sa amin ang ano ang mga naging karanasan bilang Little Official? Lalo na sa iyo, Governor. Ano ang mga naging experience mo? Marami ka bang naging bisita sa iyong tanggapan? Para sa akin naman pong experience, doon ko po talaga mismong nalaman kung gaano po yung mga ginagawa ng ating mga bokal tulad po sa pagpapasa po ng mga resolution at pag-aayos po ng mga problema tulad po na ginagawa nila po nung nakaraang Monday, yung sa hearing po, narinig ko po din yung mga tungkol po din sa road na pinapasa po sa bayan po ng Taal. Ayun, so nakita mo yung kumbaga yung parliamentary procedure. Baka sasabihin, paano ba nagpapasa ng batas? Yan naman itatype lang, tapos pipirmahan. Di ba? Nakita nyo ngayon na talagang may deliberasyon at lahat ng nakasaad o nakasulat doon ay tawag dito talagang masusing binibigyan. Ayun, may naka-highlight. May tanong si kasamang Mark. Bilang mga little officials, kung kayo ay mabibigyan ng pagkakataon upang anong programa ng sektor ng inyong pagtutuunan ng pansin at bakit? Sa ito, Governor, kung ikaw daw ay tuluyan na nga magiging Governor, o ano ang iyong mga programa at anong sektor? Para po sa akin, hindi naman po may pagkakaila po na marami po pong kabataan na hindi pa po nabibigyan ng tamang edukasyon. So, uunahin ko po ang edukasyon dahil po alam naman po natin na isa pong magandang pundasyon para po isa sa kabataan. Dahil po gamit po ng edukasyon or pagiging edukado po ay maaari pong maraming opportunity ang dumating sa isang tao po. Ayan Kita mo naman kasamang yan. Jonathan, handa ang ating Governor. Education, katulad ng ating Governor Mandanas, edukasyon, labanan ang mga fake news. Ayan. Kuya Ed, si Miss Nico, baka may Miss Nico, siya na dali na. At huwag ka na mahiya. Kunyari, hindi mo kami nakikita. Dali. Baka may bahagi ka. Ayan, talaga na siya na tawag dito na hindi man na starstruck, talagang kumbaga on the spotlight. Liwanag kasi dito sa ating studio at kanina nga may film crew pa at nagsushoot ng ating BTS. Good luck nga pala dun sa mga kasama natin. At ito yata ay in compliance dun sa gaganaping Civil Service Month ditong September. So sa lahat ng mga kalahok nung patimpalak na yon, good luck po sa inyo. Kasamang Grace, baka may itatanong ka pa kay Governor. Little Governor, maraming issue ang kinasasangkutan ng mga kabataan sa ngayon. Bilang kabilang sa sektor na ito, naniniwala ka pa rin ba sa kasabihan na ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan? For me po, yes po. Kasi po, ito naman po ay nasa gabay din po ng kanilang mga magulang. Dahil naman po, alam po natin lahat naman po, ito ay nagmumula sa kanilang mga bahay. So, naniniwala po ako, kung may maganda pong pundasyon ang pagpapalaki sa isang bata, hindi na po siya mapapariwara or mapapaiba ng landas. Ayun, kung ikaw bilang di ba, nakapagsilbi ka na dito, nakita mo na first hand, tapos nakita mo na kung paano gumalaw ang tawag dito yung workforce ng pamahalaan panlalawigan. Pero tatanungin muna kita, anong pangarap mo? Kumbaga yung dream job mo o dream career? For me po, yung feel ko po talagang tinatawag po sa akin ay pagiging public servant din po. Kasi po, to be honest po, parang inclined na rin po yung family ko po sa politics po. But sadly, I cannot parang hindi po ako maaari papuntumakbo ngayon since incumbent pa po yung mother ko and hindi pa po ako makakapag-SK. But I'm willing naman po na tumulong at makapag... sa next SK, tatakbo ka na. Pero bukod doon sa pagiging SK, anong gusto mo? Hindi ko sinasabing pangarap dahil diba, pag minsan kasi yung pangarap mahirap abutin. Yung talagang ito, gusto ko paglaki ko, ito ako.
My first is po sa trabaho po, gusto ko po maging psychologist. Bakit po? Alam naman po natin lahat ngayon na hindi na po biro ang mental issues po. Kaya po kailangan po natin bigyan ng pansin yung mga mental health po natin kasi po minsan po ito rin po yung ano po sa atin para kitilin yung sarili nating buhay. So, nananawagan po ko sa ating lahat na if ever po na may kakilala sila, na alam po natin may pinagdadaanan, matuto po tayong kamustahin po natin sila. Kasi po, sa isang simpleng kamusta lang po, maaari na po nitong pag-aanin yung kanilang mga pakiramdam. Ayan, kasamang Shelly, gusto daw maging psychologist. Madali ba ang pagiging psychologist? Ayos daw. Hindi ka daw magkaka-mental depression, no? Banga naman. So, ayan, nakita nyo na at na-experience. So, ito ba tuloy-tuloy na, nabanggit mo nga, ikaw ay Pero, ano yung tawag ko dito, ano yung pinakatumatak sa isipan mo nung na-experience mo tong pagtatrabaho? For me po, hindi po kailangan dapat ang pagtakbo po, hindi po dapat lang yung sa pagsikat po or sa kapangyarihan. Dapat po yung puso mo ay nasa pagsisilbi po talaga sa mga nasa community po. Ngayon, sabi nga niya, di ba, pag ikaw ay masipag sa paglilingkod, ay natural na yung pagsikat. Hindi yung magpapasikat. Hindi yung magpapasikat muna bago magtrabaho. So, ayan, bilang hanggang kailan ang inyong termino? Ang naabisan po kami parang this week lang po. Okay. This whole week lang po. So, ayan, Miss Grace, tingnan mo nga kung sino pa ba yung mga kasapi nitong mga little governor ni Governor Aguilera, mula sa lalawigan ng San Luis. Ayan. Kasamang EDS, ang atin nga pong little governor is si Justin Isaac Aguilera at ang little vice governor is si Mr. Kayel Prince Espino. Meron din po tayong little board members ng bawat distrito. Para sa first district, si Mr. Jomar Mendoza at si Mr. Mark Gisep de Sagun. Para naman sa little board members ng second district, Mr. Daniel David and Miss Erica Masangkay. Para naman po sa little board member ng 3rd District, si Mr. Kurt Neo Sambile and Mr. Mary Elise Rosales. Para naman po sa 4th District, Mr. Alessandra Talabis and Mr. Dan Eric Pania. Little board member ng 5th District, Miss Gian Briones and Miss Iya Arellano. Little board member ng 6th District, Mr. John Darrell Ray Casiple and Mr. Francis Xavier Alcazar. And Little Miss PCL President, Miss Raisa Rose Casilaw. Little ABC President, Mr. Giselle Lee Bale. Ayan, may Briones dun Yes, hindi mo ba kaano-ano yun? Nasaan sila? Yung mga kasamahan nyo? Yung iba po siguro may pasok na rin po since nag-start na po yung pasokan ng Monday po. Okay. So, ikaw, kayong dalawa, may pasok kayo ngayon? Ako po ay sa September pa po. Ikaw, ma'am? Wala. Ayan, talagang hiyang-hiya siya. Hindi nga siya makapagsalita. Kaya, Grace, wag mo na siyang tanungin. Nahihiya po ako. Kuya Els, gusto kong tanungin na kay little governor, kung kayo ay bibigyan ng pagkakataon na makapagpasa ng isang resolution o ordinansa, ano yung gusto niyong talakayin? Since ginagawa na rin naman po na ating dito sa ating probinsya yung sa education po, ang ipapasok ko na lang po yung sa mental health po since napakahalaga po nitong malaman din. Sa katunayan po, I myself po ay nagdumaan din po sa phase na yun. So, I believe po na napakahalaga po ng issue na yun na matalakay po natin. Prevalence at talagang susceptible ang kanilang batch. Yung mga batch nito mga kasama ko dito ay mental health. Kami noon hindi namin iniisip mental health. Basta kami laro lang ng laro. Ayan. So, kami nagpapasalamat sa inyong dalawa, Miss ano bang pangalan mo ulit? Magkakapalit kayo dahil Miss Nico Erin at si Justin Isa. So, syempre sa parents ni Miss Nico, hello po, welcome po sa Biyaheng Kapitolyo. At syempre nagpapasalamat tayo sa tanggapan ng ating board member
Maria Luis Bale, at sa kanya mga kasama din Yes. ay paring Michael, sabihin mo kay Bukala ay talagang salamat. At dun sa mga naging kabahagi ng lahat ng programa nitong youth month, itong August. Alam ko may tree planting ngayon. Kahapon naman yung Battle of the Youth Band. At meron din, yun, mental health seminar yata kahapon. Dumaan po yung mga SK. At alam ko, naka-schedule kahapon ay ang bayan ng San Jose. Na talaga namang sumaksi kahapon doon sa Battle of the Youth Band. Congratulations doon sa mga nagwagi. Ang Catharsis, Melodia at ang Soging Band. Ayan, magaling. At sa lahat ng mga lumahok. Galing. So, wala na tayong oras at alam ko naman kay busy. At si Nico nga sabi niya, ayaw na nga niyang nandito. Nahihiya talaga po siya. 12 years old ba naman? Talagang ganyan. Kahit ako nung bata, talagang mahihiyain ako. Ikaw ba, mahihiyain ka nung bata? 12 years old, naglalaro lang kami sa kalye. Ayan. Akala ko nga kanina, sabi ko, teenager, 12 years old, still a child. So, Governor, baka may parting words ka o mensahe sa mga kabataan, pagbati. Batiin mo na rin ang iyong mga kabarangay at ang iyong mga kababayan sa So, San Luis. binabati ko po yung mga taga-municipality po ng San Luis. Binabati ko rin po at nagpapasalamat po ako kay Board Member Maria Luis Bale para po sa pagbibigay po ng opportunity sa amin na ito upang matunghayan or makita kung anong ginagawa po sa ating mga batas po. At doon po sa mga kabataan na gusto ring maglingkod sa kanilang bayan, huwag po kayong matakot. If kaya nyo po, i-go nyo po yan. Kasi malaki pong pagbabago ang madadala nyo po sa ating bayan. Ayan. So, ikaw, Miss Nico, may babatiin ka ba? May mensahe ka ba? Ay, nahiya talaga siya. Oo, ayan. Ako din alam mo, Miss Nico, nung kami unang humarap dito, nahihiya din kami. Kasi nung una, kami naririnig lamang sa radyo at hindi naman kami napapanood. Tapos, alam nyo, pag nag-evolve yung technology, ayan na nga. So, ganyan talaga pag first time sa camera. So, maraming salamat sa inyong dalawa. At syempre sa tanggapan ni Bukala Bale at sa kanyang mami na nakita ko kahapon kay Ate Bebet Bale. Talagang nakita kong muli. Magandang umaga sa tanggapan ng ating SK Federation at sa mga taga-SP. Ayan, maraming pong salamat. At syempre sa iyo, Miss Nico, Justine, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo dito sa aming programang Biyaheng Kapitolyo na naayon sa selebrasyon ng ating Youth Month. So, again, maraming salamat po sa ating mga guest governor mula sa lalawigan ng dahil kay governor, tatawagin kong lalawigan ng San Luis, ang bayan ng San Luis. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo at Mami, maraming salamat po. At so, yan. Natunghayan po natin ang ating mga little officials ngayong taong ito. So, dun po sa mga susunod na magiging counterpart ng ating provincial government. Alam ko din meron tong ding counterpart ng mga department head. So, ayan. So, congratulations po sa pagtatapos ng inyong termino o immersion sa ating provincial government. So, ang oras po, ayan, 9:05 in the morning. So, kami po ay pansamantalang magpuputol ng ating segment at sa aming pagbabalik naman po ay ihahatid naman po namin ang ilang impormasyon at mahalagang balita mula sa ating bansa at syempre po sa ating pamahalang panlalawigan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Aray, ano ka namang lamok to? Oh anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok
na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan. Kaya ang 4S, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagrinig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Hello. Ayun. Tayo muling ay nagbabalik sa inyong biyaheng Kapitolyo. At yan nga po, nasaksihan niyo po kanina ang ating mga little officials. Ano? Officials. Nakakatuwa naman. Ano? Naman ang aming... Oh. Mahihayin naman yung iyong taga San Jose. Ano? Ayan, pero at least, kumbaga, nung kabata, biro mo, batang, yung ganong kabata, na-experience ng mag-silbi dito sa pamahalang panlalawigan. Samantalang ikaw ba, nung na-experience mo mag-work sa pamahalang panlalawigan, ilang taon ka nun? Op. Ayun, secret. Ayan. So, ayan po. So, ang oras, ayon sa aking CP, is 10 in the morning. So, ayan. Dadako na tayo sa ating balitaan para sa Thursday edition ng ating Biyaheng Kapitolyo. Nagbabalita mula rito sa PIO Media Center. Narito na po ang ating mga balita para sa araw na ito. Heads up sa ating mga motorista. Dry run ng cashless toll collection sisimula na sa September 1. Sisimula na sa susunod na buwan ang dry run ng cashless toll collection sa mga expressways. Ito ang abiso ng Toll Regulatory Board kahapon. Simula September 1 ay aalisin na muna ang cash lanes at susubukan ang contactless o cashless toll collection. So ayan ibig sabihin RFID ang kailangan. Kasunod na rin ito ng kautusan ng Toll Regulatory Board sa mga tollway operators at concessionaires na magdaos ng dry run ng contactless program sa mga piling kwalipikadong toll plazas sa loob ng 2 buwan. Ayon sa TRB, mahalaga ang pagsasagawa ng dry run upang matukoy ang kahandaan ng mga tollway concessionaires at operators para sa maayos at epesyenteng muling pagpapatupad ng contactless program. Mahigpit ding hinihikayat ng TRB ang mga tollway users na lumipat na sa RFID.
Ang mga meron namang existing RFID, pinapayuhang ipacheck ang kanilang mga stickers upang malamang kailangan na itong palitan. Dapat din tiyakin na may sapat silang load bago pumasok sa mga expressway. Matatandaan noong August 13 noong taong 2020, ipinalabas ng Department of Transportation ang cashless o contactless transactions. Layunin nitong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at matiyak na mabilis at maayos ang daloy ng trapiko sa ating mga lansangan o expressway. Malaunan, naglabas ang DOTR ng addendum noong January 29, 2021 at pinahintulitang muling ang paggamit ng cash lanes dahil na ilang problemang kaakibat ng programa ay kabilang sa aberya ng mga RFIDs. Sa iba pang mga balita, presyo ng bigas, pinamomonitor ng DA at DTI. Bagamat sinisiguro na sapat ang supply ng bigas, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry na mahigpit na i-monitor ang presyo ng bigas sa lokal na merkado. Sinabi ng Presidential Communications Office na patuloy na nakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor para ma-rationalize ang presyo at maging affordable ang bigas sa merkado at sa mga kadiwa. Ayon pa sa PCO, iniulat ng DA na ang retailers ay nagbebenta ng bigas sa iba't ibang halaga kung saan ang iba ay nagbebenta ng 38 pesos to 40 pesos kada kilo habang ang iba naman ay 50 pesos kada kilo. Base pa umano sa DA, price monitoring na well-milled local commercial rice ay binebenta sa halagang 42 pesos to 52 pesos kada kilo sa Metro Manila. Habang ang regular milled local commercial rice ay binebenta naman mula 38 pesos hanggang 50 pesos kada kilo. Nangako namang ang Administrasyong Marcos na hahabulin ang hoarders at price manipulators ng bigas na nananamantala sa lean months bago ang harvest season. Ayan, para sa ibang balita, pagpapabuti sa medical assistance ng PCSO tiniyak. Para sa ulat na ito, nagbabalik ang ating patroller, Gian Marco. Upang mas maparami pa ang makinabang at mapabilis ang pagkakaloob ng tulong, tiniyak ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Chairman Juni E. Cua ang patuloy na pagpapabuti sa proseso ng kanilang Medical Assistance Program. Sinabi ni Cua na ang dating umabot sa 1 linggong paghihintay ay nabawasan na kung saan maaari na itong makuha sa araw kung kailan ito nag-apply ng kanyang request. Ang nabanggit na sitwasyon ay partikular na sa National Capital Region kung saan ang proseso ng aplikasyon ay inilipat na ngayon online sa pamamagitan ng PCSO website. Para naman sa masangay ng ahensya sa buong bansa, sinabi ni Cua na ang mga GL o guarantee letters para sa tulong medikal, kabilang na ang confinement hospitalization bills, ay inilalabas din sa loob ng nasabing araw. Para sa iba pang mga request, gayunman tulad ng tulong para sa mga diagnostic procedure, mga espesyal na gamot, paggamot sa cancer, hemodialysis, dialysis injection, implant device, minsan ay pinapayuhan ang mga pasyente na bumalik pagkatapos ng 2 araw upang i-claim ang kanilang mga GL. Ayon kay Cua, patuloy ang mga plano para i-digitize ang mga proseso kahit sa mga sangay ng PCSO. Ginagarantihan din ni Cua na ang mga pasyente na hindi na-accommodate sa loob ng 1 araw ay bibigyan serbisyo sa kanilang muling pagbabalik. Ayan, balitang kalusugan pa rin po, layon ng pagpapatayo ng super health centers, ang maagang pagtukla sa mga sakit at libreng konsultasyon para sa naninirahan sa mga liblib na lugar sa bansa. Ayon kay Senator Christopher Bongo, na siyang chairperson ng Senate Committee on Health. Bukod dito, sinabi ni Senator Go na pinadadali rin ng SHCs ang access ng mga Pilipino na sa serbisyong pangkalusugan na iniaalok ng gobyerno. Ang SHCs ay medium na version ng isang polyclinic at mas pinahusay na version ng isang rural health unit. Isinulong ni Senator Go ang pagpapatayo ng mga naturang center sa panahon ng Administrasyong Duterte at patuloy na sinusuportahan ang pagpopondo nito upang mailapit sa mga tao ang serbisyong medikal mula po sa pamahalaan. Ang mga buntis
nanganganak na lang sa tricycle, sa jeepney dahil sa napakalayo po ang mga hospital, aninigo. Dahil sa kawalan ng access sa healthcare facilities ng mga 4th class, 5th class at 6th class municipalities na naglalagay po ng marami nating kababayan sa desperadong sitwasyon. Ayon pa rin kay Senator Go, aabot sa 629 SHCs ang itatayo sa buong bansa ngayong year 2023. Binibigyan din niya ang paglalagay ng SHCs lalo na sa mga mahihirap na puntahang lugar o yung mga liblib na lugar upang mas maagang matuklasan ang mga sakit, may mga sakit sa pamamagitan po ng libreng konsultasyon at pangangalaga sa kanilang mga kalusugan. Ayan, samantala, solusyon ni Senador De La Rosa sa utang ng Pilipinas, mag-anak pa kayo. Para mabawasan ang bayarang utang ng bawat Pilipino, iminungkahi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mas maganda kung mag-aanak na marami para lumaki ang populasyon at kapag lumaki ang populasyon ay mas marami ang maghahati-hati sa utang. Sa budget briefing sa Senado, binanggit ni De La Rosa ang tungkol sa utang ng bansa at ang pangamba ng mga pangkaraniwang Pilipino na kahit hindi pa pinapanganak ay magbabayad na ng malaking utang. Kinukoy ni National Treasurer Rosalia De Leon na nasa 13.7 trillion pesos ang outstanding debt ng Pilipinas at sa susunod na taon ay magbabayad ang gobyerno ng aabot ng 1.9 trillion o 1.2 trillion para sa pambayad sa principal na utang at 670 billion para sa interest na kukunin sa 5.768 trillion proposed 2024 budget. Nababahala si De La Rosa sa lumalaking per capita debt o utang na babayaran ng bawat Pilipino na tinatayang humigit kumulang sa halagang 115,000. Mas malaki pa yata to sa bank account ko. Sinabi naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na walang dapat ikatakot ang mga Pilipino dahil ang utang ng bansa ay reasonable at manageable naman. Paliwanag pa ni Diokno, ibinaba ang deficit ng bansa sa 3% dahil sa komposisyon ng national budget na karamihan ay puro infrastructure na malaking tulong para sa pagtiyak na tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya na tinitiyak na mga mahihirap ang nakababayan din ang makikinabang. Ang isang mahirap umano na Pilipino ay hindi naman napakalaki ang buwis na binabayaran at maraming benepisyo ang nakukuha mula sa ibinabayad na buwis tulad ng libreng edukasyon, libreng healthcare, libreng social protection at marami pang iba. Samantala, Pangulong Marcos nakabantay sa mga Pinoy sa Hawaii wildfires at dating Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. tinalagang special envoy to China. Ang kabuuan ng mga balitang yan, ibabahagi po sa inyo ng ating patroller, Gian. Mahigpit umanong binabantayan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lagay ng mga Filipino na naapektuhan ng wildfire sa Maui Island sa Hawaii. Katuwang ni Marcos sa pagbabantay ang Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW, inaalam na ng DFA at DMW kung ilang Pilipino ang apektado sa sunog. Nakahanda rin umano ang Konsulado ng Pilipinas sa Honolulu na tulungan ang mga apektadong Pilipino. Maaari rin silang tumawag sa 24/7 emergency hotline na 1808-253-9446 o sa opisyal na email account ng pamahalaan na honolulu.pcg@dfa.gov.ph. Nauna nang sinabi ng DFA na 50 Pinoy teachers sa Hawaii ang nakaligtas sa sunog at inaalagaan sa isang shelter ng Hawaii at US government. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. bilang Special Envoy of the President to the People's Republic of China for Special Concerns. Ito ang anunsyo ni Presidential Communication Office Cheloy Garafil. Ayon kay Garafil, concurrent capacity ang magiging posisyon ni Locsin. Sa kasalukuyan, si Locsin ay nagsisilbing ambassador ng Pilipinas sa United Kingdom. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Gian. Sa aming pagbabalik, makalipas lamang ang ilang mga paalala, patuloy po ang inyong pagbabalita dito sa
Biyaheng Kapitolyo. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang inyong balitaan dito lamang sa Biyaheng Kapitolyo. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalburuto na daw ang bulkan eh. Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumba. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhin nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo. Sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong mga lingkod dito sa Biyaheng Kapitolyo. Muli, ito po si Edwin Sabarte at syempre ang aking kasama, Grace Briones at Gian Marco. Ayan, at nalalapit na ang oras ng ating time limit. Ang bilis ng oras. Ano? Siyempre, binabati ko ang ating mga kasamahan sa Air 1 FM. Miss M, magandang umaga. At saka iyong mga kasama dyan. So, napapansin mo ba, Miss Grace, nitong mga nakaraang araw ay tila yatang painit ng painit ng painit. Ayan. Ako. Ang panahon. Yan, ano. At yan, at dahil nga dyan, ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw? Ihatid mo, Miss Raven Rantasida, para sa ating weather report. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, August 17, 2023. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, dulot pa rin po ng habagat o southwest monsoon, partikular na po dito sa may bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala sa natitirang bahagi ng Luzon ay asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon na sasamahan ng mga saglitang pag-ulan. At sa kasulukuyan ay wala pa rin tayong minomonitor o namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas ng maaraw at bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan at panandalian sa bandang hapon hanggang gabi, dulot naman po yan ng mga localized thunderstorm. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 43% tsansa ng pag-ulan. Sa may kanlurang parte ay 84% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa silangang parte ay may 19% tsansa ng pag-ulan at sa timog parte ng Batangas ay may 40% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:43 ng umaga at lulubog mamang 6:17 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam, at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Rantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Raven Rantasida. Ayun, samantala, naku, ito, may panawagan yatang ipaabot ang ating kasamang si Gian. Gian? Yan, maraming salamat po Sir Eds. Isa pong panawagan, kung mayroon pong nakakakilala sa kamag-anak o mga kaibigan o mahal sa buhay ni Armand Dequina, 43 years old po at may address na Paang Bundok, Fairview, Quezon City. Ang kanya pong mga magulang ay sina Arturo Dequina at Margie Dequina. Isa po siyang person deprived of liberty o PDL na nakadetain po sa ating Batangas Provincial Jail. Siya po ay inatake sa puso at pumanaw noong August 5, 2023 at kasalukuyan pong nasa Batangas Medical Center ang kanyang mga labi. Kapag po sa loob ng ilan pang araw o mga linggo at wala pa rin pong mag-claim ng kanyang labi,
nakatakda po siyang ipalibing ng ating PSWDO sa atin pong public cemetery. So ayun, doon po ilang beses na rin ito ang ipinapanawagan, ano? So doon po sa mga makakasaksi ng panawagang ito ay di syempre ay bigyan pansin at mahalagang malaman na mga kamag-anak na si anong pangalan nito, si Mr. Arman Dikina po. Si Mr. Arman Dikina ay mabigyan ng karampatang libing. So, ayan. At dyan na po nagtatapos ang aming balitaan ngayong araw ng Huwebes. At talaga namang kabilis ng oras kasamang Grace. Ayan. So, ano bang mga aabangan nila bukas sa tambalang Makaraig Ramos Coloma? Ayan. Abangan nyo po bukas ang ilan mga naging kaganapan ngayong linggo. Siyempre, yung highlights nito. Siyempre, makakasama yata nila sa kanilang panayam si Sangguniang Kabatang SK Provincial Federation President Board Member Maria Luis Bale. Yan, Kuya Eds, siyempre salamat po sa inyong po paunlak na makasama po natin si Mr. Justin Isaac Aguilera from San Luis. San Luis. And siyempre si Miss Nico Erin Espino sa bayan naman, mula po sa bayan ng San Jose. Ayan, napakaswerte naman ng mga batang ito. Talagang ganong edad ay nasaksihan na nila first hand. Na experience. Hindi lang nasaksihan, na experience nila ang pagiging public servant. Tayo talaga, diretso na ilang taon ka nun? Ayun, hindi mo matandaan. Secret nga po, Kuya. Ayan, ang oras, mga kaibigan, ano ba to? Ayan, 10:28 daw. Mas malaki yung monitor mo dyan. 10:28 in morning. So, 2 minuto na lang at nakatakda na pong magtapos ang programa ng inyong lingkod. Siyempre, kung sila'y bumati, ako'y babati din. Sa mga kababayan ko dyan, sa bayan ko, mahal ko, ang bayan ng Nasugbu, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aming butihing Mayor Antonio Barcelon at sa mga kasamahan niya dyan sa pamahalaang bayan ng Nasugbu. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At sa Barte, Villa del Rey Clan, ingats po tayo. Wag kung mainit ay wag na syadong naglalabas. Miss Grace, mga taga San Jose. Oo, batiin ko rin ang aking munang mga kabarangay dyan po sa barangay Bigain South, bayan po ng San Jose. Siyempre, good morning po sa ating butihing Mayor Patron. Ayan, congratulations sa mga taga San Jose. Yes, opo. At first runner-up ang delegasyon ng San Jose sa ginanap na Battle of the Band Youth Edition. Kuya Edsa, nag-champion is? Itong Catharsis Band mula sa Batangas City. At ang pumangatlo itong Soging Band. Di ko lang matandaan kung saang bayan sila pero mamaya aalamin natin. Congratulations po sa lahat. Hindi lang sa mga nagwagi doon sa mga nakilahok. Ang saya, ang gagaling ng mga bata. Talaga namang kumbaga ako hindi naman ako nainggit. Ako lang parang sana nung nagsisimula kami band, gano'n na kaming kagagaling. Pero anyway, ito naman po ay talagang nakakatuwang panoorin. At sabi nga ni Sir Arthur at ng mga kasama sa PACD, next time, mas bongga at mas marami na ng kalahok. Abangan po natin yan. Ayan. So, ayan. 10:30 na po ng umaga. So, kami po ay pansamantalang magpapaalam at magbabalik sa next week. Ay, nako. Ayan. Wala yata ako. Wala pong inyong lingkod sa next Thursday. So, Grace, bahala ka nang pumili kung sino ang iyong makakatandem sa next week. So, ayan po, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng Pamuluang Makadiyos, makakalikasan at pakatao, taas noo, Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita na likas ang katangian ng mga Batanggenyo ay magiting. Ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones. Kasama po natin ngayong umagang ating patroller na si Gian Marquez Camillas po, at pinasasalamatan na rin po natin ating pong naging technical team ngayong araw. Nandyan po si Kuya Lindon Aguda, si Kuya Brian Mangilin at si Kuya Kevin Medrano. Maraming salamat po.
Ayan, maraming salamat sa ating technical team ngayong araw. So, hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Ito po muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!